niya yakit ka rin niya ang lugar ng Taguig hanggang Pasig at Makati. Kaya nila makapag-visa sa Materos at makakuha sila ng lugar na mas malaki. Amen? Yung po yung talaga ating laging isama sa panalangin at sa lugar na share din yung magiging speaker natin sa kanyang evangelistic campaign sa lugar na Lumban. Ito yung buwan ng December. Don't forget, December 10, December 20 ba? Pastor Dolly? October 20. Si Dolly. December 1, si Regine. Alright, tapos yung iba sa mga Proverbs chapter 22. Alam ko lang Kawikaan chapter 22. Okay, Proverbs 22. Kawikaan chapter 22. Okay, dyan po kayo. Chapter 22 and verse number 28. Chapter 22 and verse 28. Ito po sundan nyo. I-referin niyo po yung mga Bibles and the open. Sunod nyo po sa likod ng Bible yung ating po nila mga outline na ibig kong magamit nyo rin po at sabihin gamitin po sa inyo po magiging devotion. Chapter 22 and verse number 28. Ready na po? Okay, kayo po lahat. Ready? Pakilakas. Ready? Basa. Remove na the ancient landmark which their fathers have set. Lord, have a mentor. Sa paghati po ngayon po mga salita, iyo pong uling kausapin, palakasin, patatagin, bigyan pa ng karagdagang pang-tulong ang bawat anak mo na ikagin. Kaya my Lord, na deliver ko yung salita na maliwanag at simple po na maunawa po ng lahat. Pag mayroon po ako nakita ng Diyos, o gano'n din po ng bawat ng Diyos ko kailangan. Kaya ang dalangin at isinasama at ipinagpapasalamat sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay. Remove the ancient landmark. The Bible says, which their fathers have set. Ano yung landmark? Sa Tagalog ay muhon. Diba? Landmark. Okay? It is something that gives clear. Ito yung bagay na ibigay ng linaw, no? Para malaman mo kung alin ang sayo. Okay? Landmark. No? At ito rin po yung palatandaan na nag-define ng boundary ng isang lupa. No? Ito yung mga bagay na inilalagay na nakapix, no? Maaaring bato, kaya ay bungkong ng mga bato o kaya ay haligid para malaman mo yung hangganan ng pag-aari mo. Okay? Ang sa Bible, remove na the ancient landmark. Now, bakit kasi pakita mo nga yung mga ancient landmark? Tignan mo yun, during the time of Abraham, ganito yung landmark nila. No? Alam ni Abraham yung hangganan ng kanyang lupa at alam niya yung hangganan ng lupa ni Abimelech. Sabi niya, huwag kang tatawid dito, kung hindi tatawid dyan. Okay, yung siya po. Alright? Ano tawag dyan? Landmark. No? It defines the boundary of the land. At ito rin yung palatandaan para alam mo yung hangganan ng lupa mo. At alam mo rin yung hangganan ng lupa ng kakilala mo. You see that? Yung border, boundary. Okay? Now, alam ko sa navigation ng command. Utos about believers. Ano yung command? Remove na the ancient landmark. Remove. Huwag niyong aalsin. Huwag niyong babaguhin.
equal me? Amen? Okay, remove na. Okay, the word remove means to change. Okay, displace. Huwag yung aalisin. Huwag yung babaguhin yung landmark na yan. Okay? Remove na the ancient landmark. Okay? Now, ang Bible ay nagbigay ng mga mensahe about the landmark. Ano muna? Bakit hindi dapat ito alisin o baguhin? In Deuteronomy chapter 19 and verse number 14, because these landmarks were given by God. Landmarks were given by God. Okay? Then yung promised land, makikinig sa akin, yung lupang pinangako ng Diyos kay Abraham, may binigay niya sa mga Israelita, huwag natin kalimutan, ay lupa ng Diyos. Ipalamin, it is sa Diyos. Ipinamali niya sa mga Israelita. Nakikinig ka sa akin? Kaya itikay niya, ipinamali lamang. Kaya nga, in Deuteronomy chapter 19, verse number 14, nagbigay ng maliwanag na mensahe ng Diyos. Bakit hindi dapat baguhin? Bakit hindi dapat alasin ng landmarks? Okay? Sa pagpagbigay siya ng kanilang lupa sa bawat tribes. Bilang pamana, in Deuteronomy chapter 19 and verse 14. 19:14. Alright, nandiyan na kayo? Sabay-sabay, ready? Thou shalt not remove thy neighbor's landmark, which they of all time have set in thy what? Inheritance, which thou shalt inherit in the land that the Lord thy God what? Given thee to possess it. Remove na the ancient landmark. Yung landmark mo at yung landmark din ng neighbor mo, huwag mong papakailaman. Huwag mong inilipan. Huwag mong halos huwag mong nababuhin. Ano sabi ng Panginoon sa chapter 27:17 ng Deuteronomy, okay, sumbain ang sino mang mag-aalis at magbabago ng landmark. Ito, 27:17. Deuteronomy 27 and verse 17. Alright, nakita niyo po? 27:7. Ready? Cursed be he that what? Remove it. Or what? Remove it means what? Ano sabi ng remove? Nasa ng remove? Change? Or what? Displace. Okay. So, you see, cursed be he that removeth his neighbor's landmark, and all the people shall say what? Amen. Alright? You see, kasi, bakit kailangan baguhin ang landmark? Bakit ba pinakakaiba yung landmark ng kapitbahay mo? Bakit ba nililang dahilan? Nakikita kasi mayroong hidden motives. Nakikinig sa akin? Unti-unti ina-adjust para makuha niya, para makakuha pa siya ng karagdagang lupa niya. Ano ba nag-motibo? Is para pagnanakaw. Nakikinig sa akin? Gusto mapasa ka niya yung pag-ilupa ng iba. Nakikinig kayo? O kaya lumagpas yung hayop, yung kanyang alagang lupa o akin eh, lumagpas na sa akin yan. Alisin mo? Amen? Now, okay, gaano mahalaga ang landmark? Alam niyo, alala ko lang, nung nabasa ko, nagkatotoo ko naman, nung mga nakaraang panahon, kapag dumalo ka sa isang church, na hindi mo tinignan kung anong church, okay? Hindi nagtatagal, ramdam mo na sa takbo ng programa at ng preaching kung anong church. Nasa Baptist Church ako. Naginig ka sa akin? Amen? Kasi meron what? Meron palakas? Meron what? Landmark. May palatandaan. The way na mag-preach, the way na magpaliwanag ng talata, at ganoon din sa pag-aaway ay nasa Baptist Church.
Hallelujah. Maging sa pananamit na mga miyembro. Amen? Alas Baptist Church of Lent, maging sa gawin ng invitation at yung hanap ng pastor na maligtas yung sinong bisita naroon. You see? Kasi mayroon landmark. Okay? Alam din nila, kapag yung nagpanahon nila ay hindi baptist, gawin na mag-preach yung pastor at maging yung pag-aawitan at ultimo maging yung pulpito nasa gilid. Hindi kaya mga Baptist Church ang pulpito at pinaka-sentro. Ano yun? The Bible says, remove na the ancient landmark. Remove na. Okay? At sumbain ang mag-alis ng landmark na yan. Okay? Now, yun din ating doctrine na pinangahawakan hindi isa sa ating landmark. Amen? Amen? Gawin na magtulog tayo. Heaven or hell, which is for you. May ating stand about separation from the world. May ating stand in preaching and doctrine when it comes to the assurance of salvation. That yes, that once you are saved forever. Okay. But today, magugulat ka. Pagka minsan ay malayong lugar ka at doon nakakita ka na nakalagay Baptist, pero doon ka. Isip, Baptist na ba ito? Bakit ito ang aming kanina? Bakit yung itsura ng pastor? Tangin ka sa akin? Bakit may dancing? Bakit may drums? Tangin ka sa akin? You see? Baptist Church, but they remove napalitan na nila. You see? Kaya imagine, Baptist, missionary Baptist, pero hindi naman magsumini. Yung mga nakarang pa, walang makikita ng missionary ang Baptist na hindi naman magsumini. Talagang sorbiner yan. Saan ba nag-aaral ito? Anong church ba pinagalingan ito? Sino ka ang pastor nito? Sino ba manager nito? Baptist nga kaya? The Bible says, remove na the ancient landmark. So sa akin, walang question about what we believe and what we practice. Okay? What we believe and do and practice is not up for discussion. Okay, kung okay ba, kung dapat pang ito. Actually, talagang tayo ba, tutuwa sa Lord, hindi ba? Sabagat marami tayong mga miyembro na umalis, nagpahinga, nagbakasyon ng mahabang panahon. Nung bumalik, may mga alam tayo, inibang mga bata. Sa atin, di ba? Pero nung sila bumalik, anong natin nila? Yung yung kanilang iniwang doktrina, practice, and preaching, pareho pa rin. Wala nang ibinagbago. Bakit? Because we believe about the landmarks. Ibig natin na talagang yung ating mga anak ay talagang masikandamang dito. No? Okay? Yung inabuto nilang practice, preaching, doctrine, practice ng Baptist, ganun pa rin. Hindi sila para maligaw. Hindi sila para maghanap pa ng iba. Now, gaano ba kahalaga ang landmark? Landmark declares our property lines. Landmark declares what?
your property lines. Diba? Alam mo kung anong pag-aari mo at hindi mo pag-aari. Alright? You see? Okay. Okay, you see? Kaya sabi mo remove na the ancient landmark para klaro sa'yo alin ang sa'yo at alin ang hindi sa'yo. Amen siya? Hindi para sa atin ang mga hindi para sa atin ang mga pastoran. Amen siya? Hindi para sa atin ang drums at yung mga nagdulundagan, hindi sa atin yan. Amen? Kaya alam natin kung sino rin natin kagrupo at hindi kagrupo at hindi dapat natin sasamahan. Because the landmark declares again what? Our property lines. Alam yung ginagawa ko sa inyo, nung isa nagpunta kami dito ba ng Boyd sa San Miguel. Pinuntahan namin dito ng aming kamag-anak. At may nauna sa amin na mag-preach na pastor siya ng Emmanuel Baptist Church sa Makati. Emmanuel Baptist Church sa Makati. Pero ngayon, hindi na pala Baptist ni Emmanuel Church na lang. Nung tumayo yung pastor para nag-preach, okay, habang papalabig yung pastor, pero saan ka sa ba? Namin talagang mahabang, anong tawag doon? May tawag doon. Nagbago ko sa pag-preach yung pastor, pinapin mo ng isa rin. Parang nabito. Yung parang nag-graduate siya, sas, na may cross. Tapos ang preaching niya, hindi preaching. Motivation na. Walang salvation, walang invitation. Now, kung hindi sinabi sa akin pastor yun, ng Baptist, klaro sa akin, evangelical yun, or Methodist yun, Protestant siya. Wala yung landmark ng Baptist. Walang salvation, walang gospel, walang invitation. Nung nakarang panahon, pagkakakita ka ng pastor na mayroong crucifix, alam mo na, kung hindi siya Lutheran pastor, Methodist siya o evangelical. Pero ngayon, hindi mga Baptist pastor naka-crucifijo na rin. Shame, kakahiya. Alam natin ating tinuturo na actually, hindi naman talaga yung cross ang simbolo na Christianity. Because the Bible says, sumpain yung binigin sa punong kahoy. Ang krus ay simbolo ng what? Sumpa. Amen? Sapat yung Savior natin ay hindi naman natin nakapako sa krus. Siya nasumpa ka sa ating sala. Amen? Ang simbolo ng tagumpay, ang simbolo ng salvation, the empty tomb, not the cross, but the empty tomb. Kung tutusin dapat kung may mga kontay na pupunta sa Malaysia, libingan. Amen? Libingan. Malaki. Kuweba. Nabukas. Yes, landmark declares our property. Okay? And God does not want you to change what you believe. Pakilakas nga? God does not want you to change what you believe. Napakabilis ng panahon. Okay? You see? Okay. Nagbabago ang mundo, nagbabago ang mga churches, at nagbabago rin yung doktrina ng marami. Pero bilang independent, fundamental, Bible-believing, Baptist, walang dapat baguhin sa atin. Okay? Walang dapat baguhin sa atin. Walang mali. Amen? Sa ating sinulan. Walang mali sa tinuro sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Walang mali sa Bible.
Baptist doctrine, this is the Bible doctrine. Amen? Landmark declares our property rights. Kakatag po ngayon, ng mga Baptist churches, walang invitation. Walang invitation. Walang programa ng soul winning. Okay? Ang soul winning kanina, di ba? Pastor Rizzo, di ba? Church, ang soul winning, mamigay na ng trust, di ba? Sabi ko, okay, di ba? Nasabi niya kay Peter, launch out into the deep and what? And what? At ihabis nyo ang inyong mga lambat. Hindi naman kundi mga lambat. Ang trust ay isang parang lang ng lambat. Amen? Kaya ako, lagi minabagig sa inyo, mga katinagagano ng pastor. Ang trust ay hindi effective sa mga young people. Ang trust ay effective sa mga adult. Alright? Sa lahat ng report, ang balita ko ng taga, no? May mga naligtas, mga sa-trust, mga adult na, pero hindi mga bata. Okay? Pag nabibigay ng trust, you are helping souls. Diba? Okay. Pag nag-imbita ka, sa unsaved, okay? Helping, guiding the souls to find Christ. Okay? Pero hindi soul winning yun. Ang soul winning is what? Ang soul winning is confrontational, bottom holding. Okay? From scratch. Amen? Kakatakin mo talaga. Sino soul winning? Kakatakin mo talaga sa pinto. Diba? From scratch. Okay? Pag magibigay ka ng introduction, warm up, then the message doon sa video, mag-ibigay ng invitation para siya tumanggap sa video. Hindi mo sa video. Okay, but so to say, lahat pang laging Diyos ganyan, wala na yun. Walang gano'n. Hindi sa ating kalaman. May mga churches na ang kanilang paniwala, ang soul winning ay what? Basketball, ano pa? Outing, swimming, para lamang makakuha ng makapag-invite ng mga young people. Kaya dumami yung people, pero lahat unsaved. Amen. So, the way you touch them is the way you, paano mo sila nahuli, gano'n mo sila din para ma-maintain. Kaya pag tinanggal yung basketball, wala lang sila. Amen? Amen? Makakita nga, mga Baptist Church, wala sa minimum, pero meron po, pero madalas ang seminar, narinig yan, Baptist, pero madalas ang seminar tungkol sa discipleship. Ulitin ko, Baptist Church, walang seminar, walang evangelism, pero lagi may programa, lagi may conference, lagi may message about what? About what? Discipleship. Sino, paano makakapag-disciple? Wala ka naman gawin. Amen? Amen? And listen to the reason. Magtatatlong taon na tayo. Pero wala tayong discipleship program. Kasi na yun. Magtatatlong taon pero wala tayong discipleship program. Alam niyo, sabi ko nga gusto naman, akala ko isang pagkukulang kiyo-kiyo. Pero but honestly, natutuhan ko, dahil Hudson, yung malalaking Baptist Church na so many church sa buong Amerika, walang discipleship program. Ano lang meron sila? Soul winning. Okay? Now, yung 12 gusto, i-discipleship ba sila? I-discipleship ba sila? Wala. Ano lang? Follow me. And I will make you all. Si Apostle Paul na-save sa Acts chapter 9. Tama? Pag binasa mo yung kinabuhay, hindi siya pumaksok sa discipleship program. Pag kaligtas na kaligtas niya, sa siya punta. Galatians, ano yun? Hindi siya nakisalamuha agad sa mga disciple. Sa alam, di siya nagtula. Tapos naman, pagbalik niya, he preached Christ.
Di ba alam yun? Amen? Okay, nagpapakita naman talaga na nakita ko tama pa rin ginagawa natin. Amen? Ang mahalaga pala mag-surveillance ka kung talagang sa iyan, mananatili ka. Then baptize them. Naligtas baptize. Amen? Then isama sa surveillance. Yan, kada sa siya tumalik ng church. Makinig sa Sunday school, makinig sa preaching. Amen? Kung ito pa yan, lalago yan. Nung year people ako, no? Meron kami 15 set of follow-up years. Maraming tinuruan sa 15 set. Wala rin natin. Okay? Ngayon ako, hindi ko naranasan na mag-aral at makinig doon sa 15 set of follow-up years. Lumabaw ako sa Sormini. Tinulungan ko. Sa evangelistic kami, tinulungan ko. Okay? Sa mahalaga lang, lagi ako nahahamon, read the book, read the Bible, pray. Are we with? Amen? Remove that ancient language. And secondly, landmark, landmark separates you from others. A landmark declares your what? Landmark declares your what? Your property. Pangalawa, the landmark separates us from others. Amen? Alam mo, kapag yung kapitbahay mo ay, anong tawag doon, pag pumasok ka sa iba? Trespassing. Amen? Alam mo rin, kapag alam mo rin, baka makasok ka ng trespassing. Amen? Kaya, hiwalay yung dalawa dahil sa boundary or what? Landmark. Yes, the landmark separates us from others. Alright? It means when God commands the believer not to remove the ancient landmark, He's saying that you need to live a life separated from others. Kaya nung sabihin ng Lord na remove na the ancient landmark, it means what? It means you need to live a separated life from the world. Amen, you say? Amen? Hindi nagdalayo sa atin sa kasalanan. Hindi nagpapahiwalay sa atin sa mga maling turo o aral. Hindi nagpapahiwalay sa atin sa mga hindi natin kauri. Hindi nagpapahiwalay sa atin sa mga churches na may pastoral, may speaking in tongues, may healing pa, may mga apostol pa sila. Hindi nagpapahiwalay sa atin sa maling turo. Hindi nagpapahiwalay sa atin sa mga Mormons, Jehovah. Remove na the ancient landmark. Sabi nga sa iyo, nung nasa iba ko, wala nagpalaro sa akin. Hindi ang Panginoon. Invite ko kasi madalas. Napasama pa ako sa mga Pentecostals. Parang mag-J.I. Talagang may plano Diyos sa akin. Nung hinahanap yung pastor, ay yun po, ngayon po tatanong ko, ang pastor pa rin babae. Sabi ko na, si Pastoral Teresa Carpio. Kung payat na payat. Delikado na pag walang sahari. Payat na payat, yung pastoral, talagang nakalagay ko sa isip ko eh. Payat na payat siya. Sorry ha. Kasi dahil ng dalawang ngipin, ganda ko pa siya. Tapos kulog na kulog buhok niya, nalabas ang tainga. Ito pa rin pastoral na yun. Nakapaga siya, nag-preach. Paano pala, babae yung tumigilin.
Hindi ba pero kailangan ng testimony tungkol sa tanda ka, tungkol sa nabili niyong bangka, makakayot to. Katulad kami. Hindi basta. Hindi ko nabili ng bangka. Nabili ng bangka yung iyan. Tapos pinakasalit ka pa. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. At kaya, hindi ito. Kaya namutingan tayo. Dinala ko ng Lord sa Bible Baptist Church sa Bagong Ilog. The first na nakita si Pastor Edwin Tan, nag-preach siya. Talagang bawat preaching niya, may pointers, may talata, pinabalo ko, ito yung totoo. Hindi ako nagkamali. Yun nga ang totoo. You see? Yes, Christian, a landmark separate us from others. Okay? Kaya nga, sabi nga po diba, which their fathers have set. Ay, ibig sabihin, no? The position that our fathers, at yung mga nauna sa atin, are to be upheld. Sa halip, hindi dapat baguhin, kundi dapat talaga itong ipahayag. Amen? Hindi dapat baguhin, hindi dapat kundi talagang panghawakan at ipahayag pa sa mga susunod pang generasyon. Because the landmark separate us from others. Kaya natin, kung asin yung landmark, paano mo pa malaman ko yung tama at yung mali? Amen? Kung magbabago tayo, awa-awa yung susunod na mga kabataan sa atin. Hindi alam kung saan pupunta. So, you see? Kaya, huwag na nakalimutan, kailanman hindi tatama yung katuwiran. Pareho lang yan, hindi ba lang ang pangalan. Hindi pare-pareho. Kung pare-pareho, bakit ako, alam ko ako'y saved, ikaw hindi mo lang saved ka. Amen? Hindi pare-pareho, bakit kami King James Bible, bakit ikaw ay New World Translation? Hindi pare-pareho, bakit kami may sawili? Bakit kayo walang sawili? Saan nagkakaroon yun? Hindi pare-pareho, bakit kayo babae yung pastor? Bakit kami, ang aming pastor talagang barako? Mukhang oso. Every Islam. Landmarks separate us from others. Nagaling yung ito. Okay. Don't forget, there is nothing wrong with our landmarks. There is nothing wrong with our landmark. Right? Sa general ng panahon, walang mali. Okay? Sa akin landmark. Kaya anong command? Remove na. Ha? Okay? Anong command? Number 1? Remove na. Remove na. Okay? Okay? Huwag mo itong alisin. Hindi ito kailangan palitan. Ha? Okay? If these landmarks ay aalisin o mapalitan, okay? Kung ating landmarks man ay mapalitan o mabago, it will be done by us, not the world. Nakatay po? Kapag dumating ang panahon na nagbago tayo, nag-iba yung ating landmark, okay? Walang dapat isisihin. Hindi ang salibutan ang may kagagawa, tayo ang may kagagawan. Nakikinig kayo? Kaya ibig sabihin, hindi natin pinanghawakan. Ibig sabihin, pinag-alindaran pa natin. Sa hinaba-haba ng panahon, kung kailan tumanda, tsaka pa nagbago. Di ba nakakalungkot yun? Maraming mga pastor, kung kailan tumanda, tsaka nagbago. Kung kailan tumanda, tsaka nagkrusipiho. Kung kailan tumanda, tsaka pala imbong sa mga ganun, mga nakakahiya na mga pangyayari. Kung kailan tumanda. Kasi bakit sino ko? Sino ko? Kung kailan mamamatay, tsaka pala naglasyon. Iisip. Alam mo ba? Remove na.
that we are to set the new landmarks. Okay? To match the culture of the day. Walang sinabing ganun. Nagbabago na kasi panahon, iba na ngayon. Okay? Ano daw generation niyo? Dati millennial. Ano ba ito generation niyo? Generation pa? Siya. Ano sila daw? Millennial, diba? Oo. Nagbabago na daw. Iba na yung generation ngayon. For example, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. It liveth and abideth forever. Okay? Wala siya sinabi na kailangan baguhin, ilipat, to match the culture of the day. Bagkus ang kanyang umalis pa, the landmarks of faith is to stay. The landmarks of faith is to stay the same from generation to generation. Okay? There is nothing wrong with our landmark. Kaya ako man, remove na. May Baptist Church dito sa Santa Cruz. Siguro 60 years na yung church na yun. Pag napunta ka, nagulat ka, may dancing. Kapag meron silang numbers na may nakababae na tatay sa unahan, meron silang hawak-hawak na sasabi, ay ikot-ikot sila habang kumakagalitaan. Nagpaikot sila. Gasaya. Kaya pag hindi mo na nag-practice, mo J-I-L church, J-I-L, yung sinibahan. Yes, Christian. Maraming Baptist ngayon. Typically, there is not, hindi na sila kahalintulad ng church during the times of Christ. Even the times of Apostle Paul. In Psalms 111 and verse number 3, Psalms 11, verse number 3, sabi number 5, Psalms 11, number 3, if the foundation be destroyed, what can the righteous do? Remove not the ancient landmark. Hindi tayo magbabago sa ating singing, sa ating activities, sa ating doctrine, the way sa ating preaching, sa ating Sunday school, hindi tayo magbabago. Sa pagkatapos ko, mga kiswat, remove na the ancient landmark. Secondly, the antiquity of the landmark. The antiquity of the landmark. It is what? Ancient. Ano siya na ancient? Antique, di ba? Noong una pang panahon. Okay? Isipin, yung ating tinuturo, yung ating doctrine, ito ay what? Ancient. Hindi ito bago. Gayun yung the way we preach the Bible. Hindi ito bago. Ito ay what? Ancient. Yung ating turo about separation, hindi ito bago. Ito ay what? Ancient. Yes. May mga bago na okay lang, maganda. Tama, bago damit mo. Okay lang. Amen? Tama lang naman bago ka na damit. Tama lang naman nakakatabi bago kang appliances. Amen? Tama lang na yung pagkain mo yung bagong luto, hindi palis. Tama lang. Amen? Tama rin lang na bago yung pustiso mo. Nakakala mo yung pustiso. Nakakala ka ng pustiso. Paliit na. Pagpud na. Siya ang ganda. Palitan mo na yan. Hindi maganda pagluwa. Kailangan bago. Tama lang bago. Amen? Bago yung kilay mo. Tato. Di ba namin? Amen? New may be good, but not in the spiritual realm.
Again. Aling ating prinsipyo? If this is new, pagkatapos, if this is new, it is not true. If it is true, it is not new. Remove na the ancient landmark. Yung ating tithings, hindi ito dapat palitan. Talagang mayroong tithes, talagang mayroong offering, talagang may commitment, talagang mayroong mission, talagang mayroong first fruits. Hindi ito bago. Amen? Huwag pa may ginawa niya ni Brother Nestor. Anong pangalan ng namatay na? Rain. Naging bisipan niyo yun eh. Kasi pinupuntahan, nag-argumento, may dalang Bible, pero hindi niniwala sa tithing, di ba? Hindi mo siguro niya. Sabi, na-open sa tithing. Open na sa tithing. Ano, wala siya dyan. Kung kaya mo gawin sa New Testament, nag-depend sila ng bahay ng lupa para ibigay ng sa church, lalo kang manitis ito. Tayo nga nga lang, hinihingi siya, mo ba ibigay? Tama ka naman, hindi ba? The antiquity of the landmark. Na bakit hindi binagit yung tithing ng Panginoon? Binagit niya. Sabi niya sa mga Panginoon, diba? Nag-iika po kayo, tama lang na gawin nyo. Huwag ilang pabayaan yung tungkol sa judgment and righteousness. Hindi pinagbawal. Amen? Pag hindi na binagit ni Pablo, bakit? Sapagkat ang mga Hudyo ay Hudyo, lumaki silang nag-iika po, hindi na dapat pang ulit-ulitin. Amen? Kultura yung tradisyon, batas nila yun eh. Yes. Ano yan ba? Anong generation ito? Z. Okay? Ilang tawag nila. But of course, biblically speaking, we are now living in the midst of the having a form of godliness. Yun ang totoo. Okay? We are now living in the midst of what? The having a form of godliness, but denying the power thereof. Ito ang totoo. Nasa kalagitnaan tayo ng henerasyon ng tao ay may anyo ng godliness pero walang power. Amen? Anyo lamang. Okay? Meron silang form of godliness, but they act as what? Unbelievers. They deny the power of God. They deny the power of God. Yung Christianity nila is what? Outward lang. Arinig? Outward lang. Lahat ay parang show. Okay? There's no power behind their Christianity. Because their lives are what? Unchanged. Hindi naman talaga nagbago. Okay? Okay, having a form of godliness, but denying the power thereof. They speak, they preach the Bible, but they live in sin. Amen? They preach, okay, the Bible. They preach the Word of God. They rebuke others, but they are hypocrite. Magaling mag-rebuke, pero may kabulukan. Diba naman? Ito ang relasyon. Hindi ba magaling? Nakakatakot nga eh. Amen? Remove na the ancient landmark. Number 3, the permanence of the landmark. The permanence of the landmark. Okay? Hindi ito dapat alisin, hindi dapat ito baguhin. Because we need to make sure that these landmarks ay talagang mababantayan natin, mapapanatili natin hanggang sa mga susunod pang generasyon. Okay? In
Genesis chapter 31, Genesis 31, verse 51 hanggang 52. Genesis chapter 31, 51 hanggang 52. So dito makikita niyo po, yung landmark dito si Jacob ay buntong ng malalaking bato. Kanyang sinabihan yung kanyang biyanan na ayan ang bato, diyan ka, dito ako. Hindi ako lalampas dyan, hindi ka rin lalampas dito sa akin. Tingin mo, 51 hanggang 52, ready? And Laban said to Jacob, behold, this one, 52, and Laban said to Jacob, behold this, buntong ng bato. And behold, this pillar which I have cast betwixt me and thee, this heap be witness, and this pillar be will that I will not pass over this heap to thee, and that thou shalt not pass over this heap, and this pillar unto me for harm. Okay? Kaya dumating ang time na ipamana nito si Jacob sa kanyang mga anak itong lupa na ito. Sapagat nagkaroon sila talaga ng permanente na landmark. Okay? Notice na, yes, the permanence of the landmark. This landmark comes from old-timers. Yung mga nauna sa ating mga Baptist, talagang pinanghawakan na ito, pininindigan na ito hanggang sa maging kapalit ng kanilang sariling buhay. Kaya hindi na rin dapat ito talaga pagbabuhin. So let me manifestation, yung ating doctrine, yung ating practices, ito yung doktrina at practices ng mga apostol, ng mga nauna sa atin. Ito yung permanente. Hindi dapat hindi dapat ito pagbabuhin. Tama yung kasabihan na, hindi ba naman kasi, yes, ang iba, hindi namin naman sinisira. Ang gusto lamang ay magbago, mapalitan. Hindi mo kanila. Pero meron kasabihan na nakuha ko. If ain't broke, don't fix it. Kung hindi naman sira, huwag mong reparin. Amen? Anong problema sa ating doctrine? Anong problema sa ating surveying? Anong problema sa ating preaching? Amen, Christian? Anong problema? Wala naman. Amen, Christian? Kaya nga kung hindi sila, wala kang dapat i-repair. Bagkus, huwag mong baguhin, huwag mong palitan. Amen? Bagkus ipagpatuloy mo hanggang dagnan ng mga susunod pang henerasyon. Amen, Christian? Amen? Ang Calvary Bible Baptist Church ay nagsimula sa preaching ng Word of God. Diba? Hindi ito na-build upon singing or emotion. Amen? Dahil yung pinabanggit, don't require them, challenge them by Bible preaching. Okay? Churches built upon singing, churches built upon emotion will not withstand the attacks of the devil. Ano man churches ito, baptismo nito, na ito ay nagtayo sa magitan lamang ng awitan, ang maganda kasi ang awitan doon, magaling ang singing nila, magaling ang kanilang mga special number doon, at nakakaiyak ang mga testimony doon. Yes, magaling. Pero hindi ito kayang tayuan kapag ang atake ng diablo ay dumating na sa kanila. Ang nagpapatibay, nagpapalakas sa church Bible preaching. Amen? The Word of God is what? Quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Ito yun. Remove that the ancient landmark. Amen, Christian? Amen? And we come, di ba punta ka sa malayo
Ito yung sinasabi ko upang huwag kayong madala sa mga nauuso ngayon. Tandaan nyo lagi, if it is new, it is not true. If it is true, it is not new. Remove na the ancient na. Tayo ito may kaplan. Salamat po na